Alyssa Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos binugbog ang next lead. Phenom Blood of Valdez na buhay sa laban. Gemma Galanza defense umariba sa game at Tots Carlos binanatan ang Chameleons. Bongga ka-hype! This is your Kuya J, the news spreader for today's video. Bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and spike the notification bell para maging updated ka naman sa hot ganap sa Pinas. A classic CCS game ang ating natunghayan sa laban nito kontra sa next lead Chameleons. So far, napakaganda nga ang performance na ipinakita ng Creamline sa game na ito, kung saan ay hindi nga lang si Tots Carlos ang nag-shine sa laban, kundi pati na rin si Galanza at Valdez. This game was a game of Alyssa Valdez kung saan ay muling ang nabuhay ang Phenom Blood nito at muling pinatunayan na hindi pa ito laos sa volleyball. Gumawa nga si Valdez ng magagandang strong hits at drop shots. At pati na rin sa digging ay naging maayos nga ang laro nito. This is the Valdez we want to see at maganda nga ang pinakita nito sa laban. Well, she is one of the core of Creamline and don't underestimate her talent pagdating sa volleyball. We cannot deny the fact that Valdez is the only Phenom na kinilala ng lahat, and this game proves it a lot. And there is Gemma Galanza, who managed to be on double digits sa game na ito. Take note, hindi lang ito umarangkada sa spiking department, pati na rin sa receiving at digging ay gumagawa rin ito ng magagandang galawan. While lagi nga nitong napuputo ang mga strong spikes ng next lead at palitan nga lang sila ng digs ni Kyle Atienza at De Jesus. This game proves na hindi dapat ibinabangko ang isang Darna ng PVL. Because of her, isang maayos na opensa at depensa ang napuprovide ng Creamline Cold Smasher. This game kontra next lead ay muling ang nagharap sina Laksina at Galanza, but Gemma proves na siya pa rin ang mas angat pagdating sa volleyball skills kontra kay Laksina. From best players to another best player, Tots Carlos again give a high impression sa lahat ng manonood. Mataas na porsyento nga ulit ang ibinigay nito sa koponan ng Creamline nang napanatili nito ang kalamangan ng CCS. Maliban kasi kina Valdez at Galanza ay itong si Carlos nga ang takbuhan talaga ng sets ni Negrito pagdating sa porsyento ang labanan. Well, marami na nga pinatunayan si Carlos and she managed to get the Creamline in an advantage para sa laban na ito. Sa ngayon ay buhay pa rin naman ang pag-asa ng CCS na makapasok sa Final Four at tanging kinakailangan na lang nito ay ang maipanalo kahit isa sa kanilang remaining games kontra sa kanilang sister team na CMFT at ang nagbabantang PLDT. CCS are now on the second spot having 7 wins and 2 losses. Kayang-kaya pangang buhayin ng Creamline ang laban na ito. But of course, they need to be consistent and creative sa kanilang mga laro para muling aapak at madepensahan ang kanilang titulo as champion last conference sa PVL. Mga ka-Spike, proud ka ba sa nagawa ng idols mo sa game na ito? In your opinion, kakayanin kaya ng CCS na mapagtagumpayan ang kanilang mga remaining games? Kung may komento ka pa rito, abay, i-comment mo na yan. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.